may kasama tayo. Yan, kasi gagawa tayo ng fancy nilupak. Ito talaga siya, pag nagluluto ka ng mga classic dishes para sa restaurant, minsan, kailangan mo siyang i-elevate, kailangan mo siyang gawin ng twist. Dahil, of course, hindi ka magtitinda ng pareho ng nasa bangketa lang. So, ito, gagawa tayo ng version natin ng nilupak, pero we will make it a little bit fancy. So, magpapakulo lang ako dito ng kamoting kahoy, cassava, and testing lang to, and we will see how it turns out. Let that boil, and babalikan natin yan pag naluto na. And dito, sa aking cassava, dagdagan ko siya ng konting saging. So, combination siya of banana, saba bananas, and our kamoting kahoy. So, ito, naalala ko talaga nung bata pa kami, yung nilupak, meron kayong bayo, binabayo nyo yung nilupak. Usually kasi sa amin, ganito, napakasimple lang, brown sugar, niyog, at saka yung ating mga, ito, saging or kamoting kahoy. Let it boil. Sumasakit yung ulo ko dito sa gagawin ko. Parang sina-challenge sila ako. Di ba? How do you make nilupak bongga? Eto, titignan natin tong ating malambot na ba? Uy! Luto na! Pero sobrang init pa lang. Pero, of course, kumukulo, mainit. Yan. Pero very important, talaga, fully cooked tong ating cassava. And that is fine. And, gagawin natin dito, tatanggalin na natin. So, ito, combination of banana and cassava. Traditional dito, lalagyan mo lang siya ng niyog, lalagyan mo siya ng brown sugar habang minamash mo siya. Pero today, I will figure out how to make it parang next level. Ito, kutsilyo, i-slice ko muna ng smaller pieces. Ang gustong-gusto ko tong cassava na niluluto with gata, no? Then, sinasawsaw mo lang sa brown sugar. So, I will start my mashing. Ganyan lang, oh. Challenging, no? Sino bang gumagawa pa ng nilupak sa mga bahay-bahay nila? I'm sure sa probinsya, meron pa. Where dito sa city, parang hindi ko alam. Pero may nagbebenta. Di ba yung mga umikot-ikot ng mga kariton? So, ang concept nito, para siyang mashed potato na lumpy. Ganun siya yung drama. Yan o, ganyan, lumpy o. And now, this is where the fun part starts. So, I am trying to transform this into like a gourmet kind of, eto siya, very plain yung lasa niya. And what I will do to make it delicious, my all-purpose cream, I will add to my coconut. Half of it. So, yung nilupak natin, hindi siya magiging watery dahil the coconut will absorb the cream. Oh, nice. And ito, we are adding butter. Hindi ko ubusin to, sobrang daming butter. Pero, and instead of brown sugar, I'm using condensed milk. Para maging masarap to, dear. Medyo classic pa rin yung dating nito. But very important, unahin natin to make sure that the cassava and the kamoting kahoy have come together. Titikman ko muna. Kulang pa siya ng sugar. I'm adding half a cup of sugar. Yeah. And it needs a little bit of salt. Feeling ko, kung lalagyan natin siya ng grated cheese, ang traditional nito is just the starch, which is the kamote, the kamuting kahoy, or the banana, and it's mashed with, eto, grated coconut and brown sugar. Ganun lang kasimple. But now, we are making like the fiesta version.
Hindi na siya lasang traditional, pero mas malinamnam siya. Parang medyo updated siya, like a modern nilupak. And I'm sure, papatikim natin to dito sa studio kung if they will like it. Especially for first time people na first time nilang matikim ng nilupak, if they will like it. So ito na, sobra na nating daming paandar dito. Ito na yung tawagan nating nilupak na paandar. So, ito, kasi ginawa na natin siyang fancy, dagdagan pa natin grated cheese. Ilagyan pa siya ng grated cheese. Sino ba sa inyo hindi pa nakatikim ng nilupak? Comment daw kayo dyan. And what other mga kakanins na hindi nyo pa, naririnig nyo, nakikita nyo, pero hindi nyo pa natikman? Feeling ko sobrang sarap nito. Ibang level tong nilupak natin today. And ngayon, gagawa ko ng konting sauce. Itong sauce naman, it's not usual, pero to make it really fancy, I'm adding my condensed milk, glasses ko. My all-purpose cream. And butter. Pero, I'm going to sprinkle a bit of salt. Just melt this together. Then, eto na yung ating sauce together with our nilupak. Very simple, pero we will thicken this a little bit. So, ito na yung ating sauce. Oh, very easy. Condensed milk, all-purpose cream, Nestle all-purpose cream, condensed milk, little salt, and butter. Just thicken a little bit. As long as pag ganun mo, medyo humihiwalay na siya sa gilid ng ating pan. So, that's good. We are done. So, ngayon, we are ready to form our nilupak. Usually, it's formed like a disc. And pagpasensyahan nyo na, gusto ko sanang gumamit ng gloves para sabihin nyo na nag-gloves ako. Ang problema, hindi kasya yung kamay ko sa glove. So, magkakamay ako, pero naghugas ako ha. My hands are clean, washed several times. So, now we have our plate and we have our nilupak. If you will notice, ang ating nilupak, ang ganda na ng texture. Oh. Yummy. Ito yung gagawin natin. So, this is our serving plate. We will get balls. Shape into balls. And roll in our coconut. So, pwede kang gumawa nito para pang modern mo. Parang sa pichi-pichi, alternate coconut, then cheese, coconut, then cheese. So, ito, pwede mong gawin with your kids, no? So, ma-introduce naman sila ng ating mga traditional desserts, of course, this time, modernized. Kasi alam mo na yung panglasa din natin, medyo naging more complex dahil sa ating exposure, di ba, sa international cuisine. Parang ang dami na naming nakain, actually, in fairness. Ito yung ating sauce. Parang malayema yung ating sauce. Pwede siya sa handaan, di ba? Pwede siyang sa buffet table. And eto, kunwari titikim ako, pero kanina pa kami kumakain. Tingnan mo, kumakain na sila dun sa kabila. Pero sobra niyang harap. I'm telling you, hindi siya yung parang ordinary lang. One bite. Oh? Ha? Yung sauce. This is our level up nilupak. Classic, traditional, konting level up. Nakasal pa ako dito sa pinagawa nila sa akin. Pero ang ending, ang sarap pala. It's a success. You can try this recipe yourself. Special, creamy nilupak. Simple. Simple.ph. Living made simple.